Narito na ang mainit na balitang dapat yung tutukan sa One North Central Luzon ngayong Huwebes. Isang taong kulang na bata nalunod sa ilog sa Manawag, Pangasinan. Isa patay, 11 sugatan sa salpukan ng van at truck sa Luna, La Union. 50 pesos per kilo na price cap sa imported rice. Planong ibalik ng Department of Agriculture. Rice retailers, pulsuhan, live. At Tatayain Cave sa Sagada Mountain Province, formal nang binuksan sa mga turista. Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Ilang rice retailers ang nangangambang malugi dahil sa plano ng Department of Agriculture na ibalik ang 50 pesos kada kilo na price cap sa imported rice. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, hati ngayon ang opinyon ng mga stakeholder ukol sa plano ng DA na muling ibalik ang price cap sa mga angkat na bigas. Ayon sa DA, pansamantalang proteksyon ito sa mga mamimili habang hinihintay pa ang produksyon ng lokal na ani. Inirekomenda ng Department of Agriculture ang muling pagpapatupad ng 50 pesos na price cap sa kada kilo ng imported rice sa loob ng 60 araw. Unang nagpatupad ng price cap noong May 13, 2026 sa 5% broken imported rice para tiyakin ang abot kayang bigas sa gitna ng krisis sa gitnang silangan. Ayon sa DA, ang muling pagpapatupad ng price cap ay pagpapanatili ng matatag na presyo ng imported rice habang limitado ang supply ng lokal na bigas. Maganda naman para makatipid-tipid, mataas kasi. Kaya ang binibili lang namin, yung sapat lang sa pera namin. Pero para sa ilang rice retailers sa Kalasyaw, Pangasinan, pinangangambahan nila ang pagkalugi kung muli magpapatupad ng price cap. Apektado talaga dahil yung mga ordinary, tumaas din ang bigay sa amin. Hindi pa namin may tas-tas na gawa ng sanay pa sila sa mababa. Nagre-reklamo yung mga customer namin. Tumaas daw kasi ang bili nila ng imported rice sa mga supplier noong natapos ang unang ipinatupad na price cap. Ibig sabihin, ang binili nila ngayong 1,230 pesos na half kaban ng imported rice, may ibebenta lang daw nila ng 1,250 pesos sa price cap. Tugon ng Samahang Industriya ng Agrikultura, mababa pa rin ang presyo ng imported rice. So, ang price cap na 50, kung tutusin, mataas pa yun. Wala tayong nakitang problem naman kung yung mga iba magbenta ng mas mababa doon. Panigurado ng DA, magbabalik normal din ang sitwasyon sa pagsisimula ng anihan ng palay sa mga susunod na buwan. Chris, pagkalugi rin ang pinangangambahan ng mga nagtitinda ng bigas dito sa Mangaldan Public Market kung sakaling matuloy itong 60 days na price cap. Sa paglilibot natin kanina, napag-alaman natin na nasa 45 to 58 pesos ang kada kilo ng lokal na bigas dito sa pamilihan habang nasa 53 to 56 pesos naman ang kada kilo ng imported rice. At sa pakikipanayam natin kanina sa Sinag, nabanggit nila na tuloy-tuloy din ang kanilang monitoring sa mga pamilihan para matiyak ang pantay na presyuhan ng mga bigas. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Isang taong gulang na batang lalaki ang nalunod sa ilog sa Manawag, Pangasinan. Nakaalerto, CJ Torida. Nalunod ang isang taong gulang na batang lalaki sa ilog sa Barangay Pao, Manawag, Pangasinan. Kwento ng ina ng bata, naglalaro sa labas ng kanilang bahay ang kanyang anak habang inaasikaso ang bagong silang niyang sanggol. Nang tawagin daw niya ang anak na naglalaro sa labas, hindi raw sumagot. Doon lang daw niya nalaman na nawawala na ang anak. Hinanap nila ang bata hanggang sa matagpuan nila sa ilog na malapit sa kanilang bahay. Umaba ko sa ilog. Doon ko hinanap yung anak ko, yung talaib. Bigla kong ginanon, malapit sa puno. Nakita ko yung anak ko nandun. Nandun ang anak ko. Siyempre sa akin na masakit. Nakita ko. Dinive ko yung anak ko, buhat-buhat ko. Inakyat ko, kala ko makakasurvive yung anak ko.
May pulso pa. Dinala agad sa ospital ang bata. Nadatnan na po namin na yung bata is nakaratay na po. Pero ang nagtakbo po sa is yung sa hospital is yung aming ambulance. Nagtataka raw ang ina kung paano nakarating ang anak sa ilog. Gayong kailangan pang bumaba sa dike para makarating doon. Yun din, nagtataka ako pat biglang napunta dun, saglitan lang siyang nawala. Saglitan lang siyang nawala. Hindi ito lang, pagkalabas lang ng bahay namin, sumunod ako. Doon na siya nawala. Wala raw nakikitang foul play ang pulisya sa insidente. Nagpaalala rin ang pulisya sa mga residenteng nakatira malapit sa mga kailugan. Huwag po nating iwan ang ating mga anak, lalo na't mga bata po yan sa magpakanilang paglalaro. Kailangan po lagi nating nababantayan po sila para po maiwasan po ang ganitong insidente. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Isa ang patay habang 11 ang sugatan sa salpukan ng van at truck sa Luna, La Union. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Patay ang isang senior citizen habang sugatan ang 11 iba pa sa salpukan ng van at truck sa Luna, La Union madaling araw kahapon. Kabilang sa mga sugatan ng parehong driver ng mga sasakyan. Sa investigasyon ng pulisya, galing Maynila ang van, lulad ng 10 opisyal ng Senior Citizens Federation mula sa Puerto Princesa City. Katatapos lamang nilang dumalo sa isang training at patungo sila sa Vigan City para mamasyal. Itong van, papunta po sila sa initial investigation po, nag-encroach po sila nag-encroach po siya sa may right of way na wing van, kaya sa po yung parang nagkulay ito sa truck van. Kwento ng isa sa mga senior citizen na sakay ng van. Nasa Puerto Princesa pa lang sila ay napagdesisyon na nilang dumiretso sa Vigan pagkatapos ng isang araw na training sa Maynila. Nerentahan nila ang sinakyang van. Umalis po kami ng Manila ay mga 10 ng gabi na sabi naman ay good driver. Galing daw rin po. Mag-slowing naman daw po siyang tatakbo. May 2 pong gising na gising. Kami mga iba po tulog. Pero 2 gising po na which is yung isa po sa kanila sa aming kasamang gising. Siya po yung binutas niya po yung yung bintana. Binasag niya po yung bintana at doon po siya lumusot para makatawag po siya ng tulong sa mga tao. Posible raw na nakaidlip ang driver ng van. Ay gumigiwang na talaga yung sasakyan. Sunod-sunod po nila sa amin. So kaya nung na-disgrasya po kami, nakita po talaga ng 2 nakamotor na yun na gumigiwang po. Then may van po kaming salubong na parang ang van na nga po ang umiwas sa amin. Nakalabas na sa pagamutan ng 5 sa mga sugatan. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang iba pang sangkot sa aksidente, lalo na ang 2 driver na nagsalpukan ng mga sasakyan. Patuloy ang investigasyon ng otoridad sa aksidente. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Samantala, ilang mangingisda sa Dagupan City ang halos 2 linggo nang hindi nakakalaot dahil sa masamang panahon at kakaunting huling isda. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban. Nakatenga lang ang mga bangkang ito ng mga mangingisda sa barangay Bunuan, Geset, Dagupan City. Hindi raw muna sila pumapalaot dahil sa mayat mayang nararanasan na masamang panahon na sinasabayan pa ng kukonting huling isda. Halos 2 linggo na raw na hindi pumapalaot ang ilan sa mga mangingisda roon. Malulugi rin lang daw sila kung pipilitin nilang pumalaot. Yung iba hindi na nakakalaot kasi malakas yung hangin at saka walang huli ngayon. Pumapalaot kami pero walang nakukuha kaya hindi na kami pumapalaot ngayon. Ang ilang mangingisda, umi-extra muna sa construction upang kumita. Minsan nangahanap na lang ng trabaho tapos yung mga extra pansamantala pag may papagawa. Ayon sa Pag-asa, wala namang umiiral na gale warning sa baybaying sakop ng Lingayen Gulf. Kalmado naman, pero pag yung nakaraan na malalakas ng hangin, yun yung epekto ng pagtulak ng easterly, tinutulak yung habagat, nasa iyon ang epekto nun. Bagamat hindi nakakapalaot ang mga mangingisda, wala namang nakikitang problema ang mga otoridad sa supply ng isda sa merkado. Kasama si Henry Dominsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Henry pero may ilang lugar pa rin ang uulanin
dahil sa ibang weather systems. Kabilang dyan ang southwest monsoon o habagat, easterlies at localized thunderstorms. Sa ngayon, wala pang ibang binabantayang bagong sama ng panahon pero maging alerto at handa dahil posibleng may bagong bagyo na pumasok sa PAR sa susunod na linggo. Sa datos naman ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Northern at Central Luzon. Posible ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Sugatan ng driver at pahinante matapos na tumaob ang sinasakyang delivery truck sa bahagi ng Barangay Bakiwin, Sual, Pangasinan, pasado alas 12 ng tanghali kahapon. Base sa pahayag ng driver sa pulisya, binabagtas nila ang pababang bahagi ng kalsada sa barangay nang mawalan siya ng kontrol sa manibela. Pumalya rin daw ang preno ng sasakyan hanggang sa tumaob. Dinala ng mga rumesponding SWAL Rescue Team ang driver at pahinante sa SWAL Primary Care Facility Infirmary sa Barangay Kawayan para sa medical treatment at ngayon nasa maayos na silang kondisyon. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Nasa 20 vapes at 2 knuckles at isang matulis na bagay ang nakumpiska sa ilang estudyante nang magsagawa ng surprise inspection ang mga otoridad sa isang eskwelahan sa Science City of Muñoz sa Nueva Ecija. Ang pagkakakumpiska sa mga iligal na gamit mula sa mga estudyante ay bahagi ng paghihigpit ng PNP para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga estudyante sa loob ng mga paaralan. Ipinasakamay ng PNP sa pamunuan ng eskwelahan ang mga nakumpiskang gamit pati na ang mga estudyanteng may-ari ng mga ito. Wala pang pahayag ang pamunuan ng paaralan kung saan nag-aaral ang mga estudyanteng nakuhanan ng mga iligal na gamit. Magiging action taken nila, si guidance counselor na po ang bahala doon. Paano nila didisiplinahin. Kasi may mga internal na rules po sila sa eskwelahan. Anong mga pinagbabawal. Pagpapatubig ng NIA Pangasinan sa mga irrigation system nagsimula na ngayong Hulyo. Ang detalye sa report ni Sandy Salvacio. Maagang nagtungo sa bukid ang ilang magsasaka sa Santa Barbara, Pangasinan upang ihanda ang kanilang palayan. Inumpisahan na kahapon ng National Irrigation Administration ang pagpapadaloy ng patubig sa mga irrigation canal sa probinsya. Lang po kami sa nagtatanim lang kami ng palay. Hinihintay kasi yung ulan. Ulan tapos yung tubig na irigasyon, wala pa kayo. Alinsunod ito sa itinakdang cropping calendar sa wet cropping season ng NIA. Bagamat magkakaroon ng kaunting delay sa pagpapatubig sa ilang bayan bunsod ng pag-aayos sa sirang bahagi ng dam sa Santa Barbara, tiniyak ng NIA na masusuplayan lahat ang mga irrigation system. Ayon sa NIA, isa sa mga unang masusuplayan ng pagpapatubig ang mga sakahan ng Santa Barbara, Pangasinan mula sa Agno River Irrigation System. Sa mga susunod na araw ay masusuplayan din ito ang mga sakahan sa mga karatig bayan at syudad. Hindi pa po lahat ng ating program area ay pwedeng patubigan. For now, magantay po tayo ng medyo magandang bagsak ng ulan para ma-impound po sa ating high dam. Paalala ng NIA sa mga magsasaka, maging responsable sa paggamit ng tubig. Nananatili kasing mababa ang antas ng tubig sa San Roque Dam na pangunahing pinagkukunan ng patubig. 5 sa 7 National Irrigation System sa Pangasinan ay nakadepende sa San Roque Dam. Nitong nakaraang buwan po, medyo mababa pa yung na-receive natin ng mga pag-ulan. Ang estado po ng ating San Roque Dam ngayon, medyo mababa pa. Kaya po, ang start ng ating cropping dyan ay na-move ng July dahil mababa pa po yung kanyang water level. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Pinalawig ng GSIS o Government Service Insurance System hanggang 6 na buwan ang sakop ng Balik Ginhawa Program. Ayon sa GSIS, sa ilalim nito, pwedeng makakuha ng refund ang mga kwalipikadong miyembro at pensioner mula sa binayaran nilang loan noong Disyembre hanggang nitong Mayo. Pwedeng mag-apply rito ang mga GSIS member at pensioner hanggang October 31 sa pamamagitan ng GSIS Touch mobile app. Sakop ng Balik Ginhawa Program ang iba't ibang klase ng loan, maliban ang mga inutang sa ilalim ng Ginhawa Green Loans Program.
2 billion peso economy na kamit ng Dagupan City Government. Narito ang report. Isa-isang inilahad ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez sa kanyang State of the City Address o SOCA ang mga proyekto at programang natupad sa kanyang panunungkulan mula sa sektor ng edukasyon, ekonomiya, kalusugan, kabuhayan, infrastruktura at maging sa kaligtasan ng bawat Dagupenyo. Malugod ding ibinalita ng alkalde na nakamit na ng syudad ang minimithi nitong maging 2 billion pesos economy ang Dagupan City. 2030 pa ang target ng LGU na maging 2 billion pesos economy, pero dahil sa determinasyon at pagsisikap ng LGU ay maaga nitong naabot. Nangarap tayong maging 2 billion economy ang Dagupan pagsapit ng 2030. Marami ang nagsasabing imposible. Ngayon, 4 na taon ng mas maaga, naabot na natin mula sa 27 million deficit at 585 million na budget noong 2013, umabot na sa mahigit 2 billion 86,000 kakayahan pinansyal ang Dagupan pagdating ng 2027. Marami pang mga proyekto at programang inilaan ang lokal na pamahalaan para sa bawat residente. Kasabay nito, pananagutin daw ng LGU ang mga taong responsable o nasa likod ng mga programa o proyektong hindi na pakinabangan ng syudad, gaya ng mga biniling tablet para sa 1,200 na estudyante. Bukod sa overpriced, ay hindi rin nagamit ang mga ito. Idagdag pa rito ang mga CCTV camera na hindi naman gumagana, maging ang mga hindi tinapos na proyekto sa Malimgas Public Market at ang mga ginawang kalsada na mabilis na sira. Kailangan po panagutan ang mga kontraktor at kung sino po na administration ang gumawa niyan. Hindi ito aksidente, hindi ito simpleng pagkakamali. Ito ay pagnanakaw sa kinabukasan ng ating kababayan. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan ng pahayag ang mga taong sinasabing nasa likod ng mga nabanggit na programa at proyekto. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, 1 North Central Luzon. Isang barangay sa Mangaldan, Pangasinan ang gumagamit ng solar-powered electricity upang makatipid sa gastusin sa kuryente. Silipin sa report. Solar-powered na ang ilang pasilidad ng Barangay Poblasyon Mangaldan, Pangasinan. Malaking bagay raw ito upang mabawasan ang gastusin ng barangay sa kuryente. Makatutulong din ito sa mga residente lalo na tuwing may power interruption. Nagsisilbing charging station ang barangay hall kung walang kuryente sa lugar. Sa pagpapakabit ng kanilang solar panels, inaasahan ng mga opisyal ng barangay na mababawasan ng 50% ang kanilang buwanang gastusin sa kuryente. Inintay lang namin yung battery kasi ordered yan from abroad. Kaya na-testing na namin, so nasusupplyan niya yung lahat nung sa barangay hall. Kabilang sa hybrid setup installation ang electrical system at circuit breaker na nagsisilbing supply ng enerhiya sa barangay hall, gym at iba pang electrical utilities. 2 phase umano ang naturang proyekto na pinondohan mula sa kanilang development fund. Kabilang din dito ang planong solar-powered streetlights. Nakaplano na yan para pag na-supplyan niya na yan lahat, so overall, so free na yung kuryente talaga. Tag-ulan, talagang maraming palaging brown out. Kailangan natin ilaw sa kalsada para iwas sa mga magnanakaw. Sandy Salvacio, 1 North Central Luzon. Arestado ang isang lalaki sa bypass operation ng Dagupan City Police Office sa Barangay Pantal noong Lunes. Nakuha sa sospek ang isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu. Naharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naaresto rin ang 2 individual dahil naman sa kasong acts of lasciviousness at paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Unang naaresto ang 24 anyos na lalaki sa Barangay Bolosan.
Sunod na naaresto ang 53 anyos na lalaki sa barangay Bunuan, Bukig. Sinisikap na makunan ng pahayag ang mga naarestong individual. Arestado rin ang 4 na babae matapos umanong hindi bayaran ang mga inutang na bigas na nasa 55,000 pesos. Tutukan sa report. Kulungan ng bagsak ng 4 na babae na pawang akusado sa kasong estafa sa Mangaldan, Pangasinan. Unang sumuko sa mga otoridad ang 3 babae kahapon. Inaresto naman ang isa pa kaninang umaga. Ayon sa pulisya, mahigit 1 taon nang hindi binabayaran ang kanilang inutang na bigas sa iisang supplier. Pinautang po sila at yun nga po, yung bayaran na po hindi po sila nakabayad. Kaya po nagkaroon ng pag-uusap sa barangay, nagkaroon ng settlement po dapat, pero kaya po hindi po sila tumupad sa kanilang mga usapan. Ayon pa sa pulisya, magkakakilala ang mga babae. Sa kabuuan, humigit kumulang 50 sako ng bigas ang inutang nila na nagkakahalaga ng 55,000 pesos. Dagdag ng otoridad, ibinenta rin nila ang mga inutang na bigas. Hindi po sila nagkakasundo ngayon at nagsisihan po sila. Kaya po may mga situation na hindi po nila na-receive yung mga notices. At hindi, yun nga po, pero talaga pong hindi sila tumupad sa bayaran. Sinubukan ng news team na kuhanan ng pahayag ang 4 pero tumanggi ang 3 na magpaunlak ng panayam. Nagkataon namang dinala sa ospital ang isa pa para sa medical examination. According po sa aming pag-interview, may mga situation na po na previously na hindi rin sila nabayaran. May mga record na po sila. At yun po yung mga kwento po ng nag-guarantor sa kanila. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Samantala, kinumpirma ng World Bank ang pag-angat sa upper middle income country category ng Pilipinas. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, kasunod ito ng pag-abot ng Pilipinas sa kinakailangang gross national income per capita ng kategorya. Batay sa huling assessment ng World Bank, $4,850 o halos 300,000 pesos ang GNI per capita ng bansa. Mas mataas sa threshold na $4,636 o katumbas ng halos 286,000 pesos. Sa tingin ng DepDev, ang pag-angat ng kategorya ng Pilipinas ay makatutulong para mapataas ang kumpiyansa ng mga mamumuhunan sa bansa na bubuo ng mga trabaho para sa mga Pilipino. Isang alkalde sa Mexico ang nagpakasal sa isang hayop na kaanak ng mga buwaya. Meet our lovely bride, ang kaiman na pinangalan ng Ana Cynthia Ramirez Ahumada. Nag-I do sa kanya ang isang mayor sa Oaxaca bilang bahagi ng isang ritual na ilang siglo nang ginagawa ng mga katutubong Chontal at Huabe. Paniwala kasi roon, isang deity o Diyos ang reptile na kaiman na kumakatawan sa inang kalikasan. Pinaniniwala ang magdudulot ang kasal ng kasaganahan at magandang ani. Ipinagdiwang yan ng mga residente sa pamamagitan ng masayang tugtugan at sayawan. Eto, sa mga kapusong single dyan, huwag pong madaliin ang inyong puso. Sabi nga, life is not a race at kabilang dyan ang love life. Yan ang kwelang topic ng isang pamilya sa Dasmariñas, Cavite. Ang tanong ni News Cooper Angel Mirano sa kanyang mga magulang, paano kung hindi raw siya mag-asawa? Pabirong sagot ni Tatay Luis, edi wag. Concern lang naman daw at baka walang mag-alaga sa kanyang anak pagtanda. For dagatong naman si Nanay Amalia, baka raw uugod-ugod na sila at hindi na kayang alagaan si Angel kung tumandang dalaga. Paglilinaw ng 27-year-old na si Angel, happily taken o in a relationship siya. $1.6 million seedlings ipinamahagi ng DENR sa gitnang Luzon. Silipin sa report. Mahigit 1.6 milyong punla ng puno ang ipinamahagi ng DENR sa Central Luzon. Layon ng inisyatiba na mapalawak ang forest cover, maibalik ang sigla ng mga nasirang lupain, mapangalagaan ang biodiversity at mapabuti ang kalagayan ng mga watershed na pinagkukunan ng tubig para sa mga sakahan, industriya at kabahayan.
Ang mga aktibidad para sa Arbor Day ay bahagi ng patuloy na reforestation efforts ng ahensya sa ilalim ng Enhanced National Greening Program. Nakiisa ang mahigit 500 individual mula sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA at mga kumpanya sa loob ng Subic Bay Freeport Zone sa pagtatanim ng daan-daang punla ng mga puno. Binibigyang diin ng pagdiriwang ngayong taon ang mahalagang ugnayan ng mga kagubatan, kabuhayan at kasaganahang dulot ng kalikasan. Hinimok ng DENR ang publiko na suportahan ng mga greening initiative hindi lamang tuwing Arbor Day kundi sa buong taon. Nasa mahigit 200 fruit-bearing trees ang sabay-sabay na itinanim sa kabundukan ng Sierra Madre na bahagi ng Sitio Calo, Barangay R.A. Padilla, Caranglan, Nueva Ecija. Bahagi ito ng programa ng pamahalaan na layong sagipin ng kalikasan lalo na ang Sierra Madre. Sa pamamagitan din ng pagtatanim ng mga punong kahoy, maiibsan ang pagbaha sa ibabang bahagi ng lalawigan. Makatutulong din at mapapakinabangan ang mga bunga nito ng mga residente sa lugar. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Mga kapuso, isang panibagong pasyalan ang binuksan sa Sagada Mountain Province. Ito ang Tatayaan Cave na may habang 200 metro. Bangka lang ang pwedeng gamitin para makalusot rito. At kailangan magsuot ng headgear at life vest ang lahat ng mga papasok sa kuweba. Ayon sa alkalde ng bayan, mga residente ang nakadiskubre sa kuweba mahigit 3 taon na ang nakararaan. Kaya inayos nila ang permit para rito. Paalala naman ng tourism officer ng Sagada, kailangan ng guidance tour ang mga papasyal sa kuweba para masigurong masusunod ang mga regulasyon. After 3 years in the making, finally, na-launch na natin yung Tatayaan Cave. Punta po kayo dito, may bago po tayong attraction. Pwede ninyo ma-experience yung boating inside the cave here in Tatayaan Cave. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.